Ampersand quote, hindi ko akalain, anak, na ang sarili kong dugo ang magtataksil sa akin. Sa harap mismo ng notaryo, habang pinipirmahan ang papeles ng aming lupain, narinig ko ang bulong niya kay Katrina. Ampersand apos, sa wakas, atin na ang lahat, ampersand apos, sabi niya, kasama ang ngisi. Ang halos 50 milyong halaga ng lupain, ang pinaghirapan namin ng iyong ina, parang basag na salamin sa aking dibdib. Ngunit, hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang matanda ay marunong din bumalik mula sa ampersand apos, libingan ampersand apos, ampersand quote, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Martes ng gabi noon at mag-isa na naman ako sa sala. Ang tanging kasama ko lang ay ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana at ang mga alaala ng nakaraan. 8 buwan, 8 mahahabang buwan na parang mga taon. Iyon ang haba ng panahon mula noong huli kong nakausap ang aking anak, si Danilo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang aking dibdib, lalong lumalalim ang lamat na iniwan ng kanyang pananahimik. Hanggang sa biglang umilaw ang luma kong telepono. Isang mensahe. Nang makita ko ang pangalan niya, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Dahan-dahan kong binuksan iyon, ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig. Pap, kumain tayo sa Biyernes. Tayong dalawa lang. Miss na kita. Ilang beses kong binasa ang mga salitang iyon, bawat letra ay parang musikang matagal ko nang hindi naririnig. Ang puso kong natutulog sa kalungkutan ay biglang nagising, binuhay ng isang munting sinag ng pag-asa. Sa wakas, naaalala pa pala ako ng aking anak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtatampo, ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng pananabik para sa araw ng Biyernes, isang pananabik na halos ikalimutan ko nang maramdaman. Dumating ang Biyernes. Mula umaga pa lang, hindi na ako mapakali. Inihanda ko ang aking pinakamagandang damit, ang polong matagal nang nakatago sa aparador na regalo pa sa akin ng yumaong asawa. Nag-ahit ako ng maigi, sinuklay ang manipis kong buhok, at paulit-ulit na tumingin sa salamin. Mukha pa ba akong ama na karapat-dapat bisitahin, isang ama na nakakamiss? Bago mag-alas 6 ng gabi, nagpaalam na ako kay Mang Cardo, ang matalik kong kaibigan na nagmamaneho para sa akin. Habang nasa biyahe, ang isip ko ay puno ng mga masasayang sasabihin. Tatanungin ko siya kung kumusta ang trabaho niya, kung masaya ba sila ng asawa niyang si Katrina. Hindi ko nababanggitin ang tungkol sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga, magkakasama kami ulit. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng malaki nilang bahay, bumaba ako ng may ngiti sa aking mga labi. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ay magaan, puno ng pag-asa. Kakatok na sana ako nang bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip si Aling Nena, ang kasambahay nila na matagal na ring nagsisilbi sa pamilya. Pero ang mukha niya, hindi ito ang mukha ng pagsalubong. Puno ito ng takot, ang mga mata niya ay nanlalaki at nagmamakaawa. Bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang pabulong niyang tinig, nanginginig at apurado. Huwag kang pumasok, umalis ka agad, Mang Pedro. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin na parang yelo. Ang init ng pag-asa sa aking dibdib ay biglang pinatay ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Hindi ko maintindihan. Bakit? Anong nangyayari? Ngunit ang takot sa mukha ni Aling Nena ay totoo, at iyon ang nagtulak sa akin na tumalikod. Naglakad ako pabalik sa sasakyan, ang mga paa ko ay parang may sariling isip, nanginginig sa bawat hakbang. Sumakay ako at sinabi kay Mang Cardo na iatras ng kaunti ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, kung saan hindi kami mapapansin ngunit tanaw ko pa rin ang loob ng bahay. Mula sa bintana, nakita ko ang lahat. Naroon sa loob si Danilo, kasama ang kanyang asawang si Katrina. Ngunit hindi lang sila ang naroon. May isa pang lalaki, nakasuot ng pormal na damit, may dalang portfolyo. Si Attorney de la Cruz, isang abogado. Bigla akong kinabahan. Anong ginagawa ng isang abogado sa isang hapunan na dapat ay para sa aming dalawa lang? Muli akong napatingin sa bintana ng bahay, at nakita ko si Aling Nena na sumisilip mula sa kortina. Nakita niya ako. Dahan-dahan siyang umiling, isang malinaw na senyas na nagsasabing ampersand quote, huwag, ampersand quote, at pagkatapos, nasaksihan ko ang isang bagay na tuluyang dumurog sa aking puso. Inilapag ng abogado ang isang dokumento sa mesa. At ang anak ko, si Danilo, ay ngumiti. Hindi ito isang ngiti ng kaligayahan o pagsisisi. Ito ay isang ngiti na malamig, puno ng kalkulasyon.
Walang bakas ng pag-aalala, walang bakas ng pagmamahal para sa ama na naghihintay sa labas. Kinuha niya ang pluma at walang pag-aalinlangang pumirma. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Hindi ito isang paanyaya. Isa itong patibong. At ako, ang kanyang ama, ay ang pain na hindi nila nahuli. Bumalik ako sa bahay ng gabing iyon, hindi na nakikita ang daan dahil sa mga luha na hindi ko alam kung kailan nagsimulang umagos. Ang malaki at tahimik na bahay na ito ang testigo ng lahat ng aking kalungkutan. 3 taon na mula nang mawala si Elena, ang aking asawa, ang aking ilaw. 3 taon na akong nabubuhay sa anino ng kanyang alaala, bawat sulok ng bahay ay may kwento, bawat upuan ay may bakas ng kanyang pagtawa. Ang kanyang paboritong tasa, ang kanyang libro sa gilid ng kama, ang kanyang larawan sa ibabaw ng piano, lahat ng iyon ay matatagpuan pa rin sa lugar kung saan niya ito iniwan. Ito ang aming #, lumang bahay ng pamilya, #, ang pundasyon ng lahat ng aming pinagsamahan. Ang bahay na ito, para sa akin, ay si Elena. Kaya nang sabihin ni Danilo na kailangan na itong ibenta, para sa #, mas magandang kinabukasan, #, parang dinurog niya ang huling piraso ng puso kong buo. Niyakap ko ang bahay na ito na parang ang yakap ko ay para sa kanya, sa aming pinagsamahan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagtalo ni Danilo tungkol dito. Ang kanyang boses, puno ng pagkabigo, ay sumisigaw sa aking tainga, "Pap, kailangan na nating mag-move on, hindi na ito ang panahon para mamuhay kasama ang mga alaala." Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa aking dibdib. Paano ako mag-move on kung ang lahat ng meron ako, lahat ng pinaghirapan namin ni Elena, ay nasa loob ng mga dingding na ito? Nakita ko sa kanyang mga mata ang impluwensya ni Katrina, ang kanyang asawa, na laging nagtutulak sa kanya na maghanap ng mas malaki, mas maganda, mas bago. Para sa kanila, ang bahay na ito ay lumang gusali lamang, isang lupain na may mataas na halaga na kailangang pagkakitaan. Para sa akin, ito ang aming santuwaryo, ang huling kuta ng aking pagmamahal. Isang araw, sa gitna ng matinding pagtatalo, matalim ang tingin niya sa akin at sinabi niya, "Kung mas gusto mong mabuhay kasama ang mga multo, gawin mo, ngunit huwag kang umasa na sasamahan kita." Iyon ang huling beses na nagkaroon kami ng totoong pag-uusap. Simula noon, ang mga tawag ko ay hindi na sinasagot, ang mga mensahe ko ay nanatiling hindi nababasa. Isang walang katapusang katahimikan ang bumalot sa aming relasyon, isang katahimikan na mas masakit pa sa anumang away. Napakasakit malaman na ang anak na aking inalagaan, ang tanging alaala ng aming pagmamahalan ni Elena, ay ganito na lamang kabilis na tatalikuran ako. Sa mga gabing tahimik, napapaisip ako, sobra ba ang aking pagmamahal? Naging makasarili ba ako sa pagnanais na manatili ang aming mga alaala? Pilit kong sinubukang intindihin ang pananaw niya, ang kanyang pagnanais para sa bagong simula, ngunit ang bawat pagtatangka ay humahantong lamang sa mas malalim na sakit. Ang pagkabigo at kalungkutan ay nagbigay daan sa isang tahimik na galit, isang galit na hindi ko alam kung saan nagmumula. Galit sa kanya, galit sa sarili ko, galit sa mundo. Ang nakaraan, na dati ay pinagmumulan ng kaligayahan, ay ngayon ay parang kadena na nakatali sa akin. Kinain ng pag-aalala ang bawat araw, ang pag-asa sa isang tawag o mensahe ay laging nauwi sa pagkabigo. Ngayon, sa harap ng bahay ni Danilo, matapos ang nakita kong pagpirma niya sa isang dokumento, at ang babala ni Aling Nena, napagtanto ko, ang sakit na ito ay hindi lamang sa pagkawala ni Elena, kundi sa pagkawala rin ng aking anak. Ang pangyayaring iyon ay nagmulat sa akin na ang aking kalungkutan ay hindi lamang bunga ng nakaraan, kundi ng isang kasalukuyan na puno ng pagtataksil at pilit na pagkalimot. Kinabukasan, isang linggo ng umaga, na dapat ay payapa, ngunit ang isip ko ay parang pinaghalong bagyo at lindol. Hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Aling Nena, "Huwag kang pumasok, umalis ka agad," ay umalinggaw sa aking tenga, kasama ang ngiti ni Danilo, habang pumipirma. Kakatapos ko palang magtimpla ng kape nang biglang tumunog ang telepono. Number ni Aling Nena. Ang kanyang boses, sa kabilang linya, ay halatang kinakabahan at puno ng pag-aalala. "Mang Pedro, kailangan po nating magkita. Ngayon na. Huwag po kayong pupunta sa bahay, huwag po kayong sasagot kay Danilo kung tawagan kayo. Sa kapehan po malapit sa lumang simbahan, bandang 9:00. Ang kanyang pagmamadali ay nagpatibay sa aking kutob.
May malalim na mangyayari, isang bagay na mas malalim pa sa aking iniisip. Dumating ako sa kapehan bago pa man mag-alas 9. Nakita ko si Aling Nena na nakaupo sa isang sulok, nakayuko, parang ayaw mapansin. Nang makita niya ako, dali-dali siyang tumayo, ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inaya ko siyang umupo at nag-order ng kape para sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Malalim siyang huminga at pagkatapos ay nagsimulang magkwento, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib. Ikinuwento niya ang mga narinig niya, ang mga usapan ni Danilo, Katrina, at Attorney De La Cruz. Ang lahat ay kailangang magmukhang aksidente. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa akin. Sinabi rin niya, kung hindi pipirmahan ng matanda ang mga papel, kailangan nating ayusin ito sa ibang paraan. Hindi ko na halos marinig ang sarili kong paghinga. Plano pala nila akong saktan o mas malala pa. Pagkatapos, inilabas ni Aling Nena ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang ampersand quote, Cesin de Derechos Patrimoniales, ampersand quote, isang dokumento ng paglilipat ng karapatan sa ari-arian. Pero ang pinakamasakit ay ang pirma sa ibaba, ang aking pangalan, na may pirma na hindi akin. Malinaw na peke. Ang halaga ng ari-arian na nakasulat doon ay 70% apos, 5 milyong piso. Ang kanilang plano ay ilipat ang lahat ng aking ari-arian, ang lupa at ang bahay, sa pangalan ni Katrina at sa isang dummy corporation, isang kumpanya na walang ibang layunin kundi ang lokohin ako. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang pala ang bahay ang gusto nila, kundi ang lahat ng pinaghirapan ko sa buhay. Ang anak ko, ang aking dugo at laman, ay bahagi ng isang balak na papatayin ako, hindi lang sa emosyonal kundi sa literal na paraan. Ang aking mundo, na dati ay may kaunting kulay pa, ay biglang naging itim at puti. Ang sakit ng pagtataksil, ang takot para sa aking buhay, at ang galit na kumukulo sa aking kalooban ay naghalo-halo, bumuo ng isang hindi maintindihang gulo sa aking isipan. Pagkatapos basahin ang kabanatang ito, ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Lolo Pedro? Kung ikaw siya, ano ang una mong gagawin? I-share ang iyong mga iniisip sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakakaintrigang istorya. Ang galit na kumulo sa aking dibdib ay mas matindi pa sa anumang apoy. Hindi ito ang galit na nagpapabulad. Ito ay ang galit na nagpapatalas ng isip. Hindi ko na muling hahayaan na maging biktima. Ngunit alam kong hindi ako maaaring direktang lumaban. Hindi ko kailangang maging isang malakas na tao para manalo. Kailangan kong maging matalino. Kaya ampersand apos, tinawagan ko si Mang Cardo, ang aking matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaan, na alam kong hindi ako iiwan. Hiningi ko siyang magkita kami sa kanyang maliit na bahay sa bukid, malayo sa mga mata at tenga ng lahat. Alam kong doon, ligtas ako, at doon namin maaaring pag-usapan ang aking napagdesisyonan. Pagdating ko sa bukid, nakita ko si Mang Cardo na nakaupo sa balkonahe, naghihintay na. Agad kong ikinuwento ang lahat, mula sa paanyaya ni Danilo, sa babala ni Aling Nena, hanggang sa dokumentong peke na may aking pirma. Habang nagsasalita ako, nakikita ko ang pagbabago sa mukha ni Mang Cardo, mula sa pag-aalala hanggang sa isang seryoso at matalim na pag-isip. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang hangin na dumadaloy sa mga puno. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, at sinabi niya, kailangan mong ampersand quote, mamatay, ampersand quote, Pedro. Ang mga salitang iyon ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Mamatay. Tinutukoy ni Mang Cardo ang isang peking kamatayan, isang pagkawala na magiging dahilan para isipin ng lahat na patay na ako. Inilatag niya ang plano, kailangan namin ng isang aksidente na mukhang trahedya, ngunit walang katawan na matatagpuan. Maaaring isang pagkahulog ng kotse sa isang bangin o pagkawala sa ilog o dagat. Mag-iwan kami ng ilang personal na gamit na bahagyang nasunog o nasira para magmukhang totoo ang insidente. Ang layunin ay maging ampersand quote, presumed dead ampersand quote, ako, opisyal na nawawala at itinuturing na patay. Ipinaliwanag din niya na may kilala siyang tao sa opisina ng gobyerno at sa forensic department na maaaring tumulong sa amin na mag-ayos ng mga papeles para walang magduda. Sa loob ng ilang sandali, nakipaglaban ang aking isip. Mamatay. Itatakwil ang aking sarili.
Ang lahat ng aking pinagmulan, ang aking pangalan, ang aking buhay. Ngunit ang mukha ni Danilo, ang kanyang ngiti habang pumipirma, at ang mga salita ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ito ang tanging paraan. Hindi ko lang ililigtas ang aking sarili, kundi ilalantad ko rin ang kanilang kasamaan. Matapos ang matinding pag-isip, tumango ako. Ako ay magiging isang multo na magmamasid at maghihintay sa tamang oras. Ang sumunod na mga araw ay puno ng paghahanda. Pinlano namin ng detalyado ang bawat kilos, bawat senaryo. Pinili namin ang isang liblib na bahagi ng bundok, kung saan madaling isadula ang isang ampersand quote, aksidente ampersand quote, na mukhang mapanganib ngunit ligtas para sa akin. Inihanda ni Mang Cardo ang isang lumang sasakyan, sinigurado na may mga bakas ng pagkasunog at pagkabangga ito, at inilagay ang ilang sa aking personal na gamit sa loob. Matapos ang huling pagpapaalam kay Mang Cardo, iniwan ko ang aking ampersand quote, katawan ampersand quote, sa sasakyan at nagtago sa kakahuyan, iniwan ang buhay na alam ko. Ito ay parang isang bagong kapanganakan, ngunit isang kapanganakan para sa isang buhay na patay. Mula sa maliit na bahay sa bukid ni Mang Cardo, nakaupo ako sa harap ng lumanyang telebisyon, pinagmamasdan ang balita. Ang bawat update ay parang isang saksak sa aking puso. Ipinakita ang mga larawan ng sunog na sasakyan, ang mga pulis at rescuer na naghahanap. Ang aking lumang bahay, na may bandang dilaw na ampersand quote, crime scene, ampersand quote, ay ipinakita sa screen. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag. Ang bahay na ito, ang aming bahay, ay naging ebidensya ng aking ampersand quote, kamatayan, ampersand quote, ang mga balita ay mabilis na kumalat. Mga kaibigan at malalayong kamag-anak, na matagal nang hindi ko nakakausap, ay nagbigay ng kanilang ampersand quote, taos-pusong pakikiramay ampersand quote, sa telebisyon at sa social media. Nakita ko ang kanilang mga mukha, puno ng kunwari ampersand apos, lay kalungkutan, at napagtanto kong marami sa kanila ang naghihintay lang ng aking pagkawala. Ang mundo ay puno ng kasinungalingan, at ako ang pinakamagandang halimbawa nito ngayon. Isang maikling clip ang ipinakita ni Danilo at Katrina. Nakasuot sila ng itim, ang kanilang mga mukha ay nakayuko, nagpapahayag ng kanilang ampersand quote, sakit ampersand quote, sa pagkawala ng isang ama. Ngunit nakita ko sa kanilang mga mata ang pagmamadali, ang pagnanais na matapos na ang lahat, upang maasikaso na ang mga ari-arian. Ang kanilang mga salita ay puno ng pagpapaimbabaw, at sa sandaling iyon, ang aking sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ako si Lolo Pedro, ang matandang ama na madaling linlangin. Ako ay isang multo, isang anino na walang sinuman ang makakakita, ngunit naroroon, nagmamasid, at naghihintay. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa bukid, at sa bawat paghinga, naramdaman ko ang kapanganakan ng isang bagong pagkatao, isang taong handang lumaban para sa katotohanan, mula sa libingan na ako mismo ang gumawa. Ang mga sumunod na linggo matapos ang aking ampersand quote, kamatayan ampersand quote, ay tila isang mahabang panaginip na puno ng kalungkutan at pag-aalinlangan. Ngunit ang tinig ni Mang Cardo, na laging nagpapaalala sa akin ng aming plano, ang nagpabalik sa akin sa realidad. Sa tulong niya, nagkaroon ako ng bagong pagkakakilanlan, si Manuel Rivas, isang 60 ampersand apos, ni 2 taong gulang na retiradong maintenance worker. Ginawan niya ako ng mga peking papeles, naghanap ng mga koneksyon, at pagkaraan ng ilang araw, naroon na ako, nakatayo sa harap ng Grupo Edan, ang kumpanyang ako mismo ang nagtayo, ang aking dugo at pawis. Ngayon, babalik ako bilang isang estranghero, isang anino, walang pangalan, walang mukha. Sa paghakbang ko papasok, naramdaman ko ang lamig ng marmol sa sahig, ang pamilyar na amoy ng papel at tinta, ngunit ang lahat ay tila bago at dayuhan. Dati, bawat hakbang ko rito ay puno ng pagmamay-ari at kapangyarihan. Ngayon, bawat tingin ng mga empleyado na hindi ako nakikilala ay parang isang patalim sa aking puso. Ito ang pinakamatinding ironya, ang pinakamasakit na pagtanggap. Isang araw, habang nililinis ko ang isang sulok ng pasilyo, nakita ko siya. Si Katrina. Nakasuot ng mamahaling kasuotan, nakataas ang kanyang ulo, at may ngiti sa kanyang mga labi na puno ng pagmamalaki. Naglalakad siya na tila siya ang may-ari ng lahat. Sa aming pagtatagpo sa pasilyo, bahagya akong yumuko, at tiningnan niya ako, isang tingin na walang buhay, walang pagkilala, na para bang isa lang akong butil ng alikabok sa kanyang landas. Walang kaunting bakas ng pagkilala. Ang dati kong manugang, na tinanggap ko sa aking pamilya,
ay tila wala man lang idea na ang taong nasa harap niya ay ang namatay niyang biyenan. Ang sandaling iyon ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa aking kalooban, isang halo ng pagkabigo at isang kakaibang pagtatagumpay. Nagpatunay lamang ito na tama ang aking naging desisyon. Hindi na ako si Lolo Pedro. Ako si Manuel Rivas, isang ordinaryong manggagawa na walang sinuman ang nagbibigay pansin. Mula noon, ang bawat galaw niya ay aking minamatyagan, bawat salita niya ay aking pinakikinggan. Nagsimula akong magtala ng lahat ng aking nakikita at naririnig sa isang maliit na notebook na itinago ko sa loob ng aking toolbox. Ang bawat pahina ay isang bagong bahagi ng kanilang itinatagong balak. Isang hapon, habang inaayos ko ang air conditioner sa tapat ng opisina ni Katrina, narinig ko ang kanyang boses, kasama ang boses ni Attorney De La Cruz. Mayroon silang importanteng pinag-uusapan at ang pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong lumapit, nagkunwaring abala sa aking ginagawa, ngunit ang aking mga tenga ay nakatuon sa kanilang usapan. Hindi pa rin alam ni Danilo ang tungkol dito, hindi ba? Ang tanong ng abogado, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Katrina. Huwag kang mag-alala, attorney. Si Danilo. Siya ay abala sa kanyang mga bisyo. Hindi niya napapansin ang mga maliliit na detalye. Ang mahalaga, tayo ang nakakakita ng malaking larawan, sumunod ang isang mahabang pagpapaliwanag tungkol sa iba pang transaksyon, mga lupaing binibili, at ipinapangalan sa iba pang kumpanya, na malinaw na itinago mula kay Danilo. Ang lahat ay pinaplano, hindi lamang para makuha ang aking mga ari-arian, kundi pati na rin para linlangin si Danilo. Sa sandaling iyon, ang galit ko kay Katrina ay lalong lumalim, ngunit may kasamang kakaibang kirot sa aking puso para sa aking anak. Si Danilo, ang anak na aking inalagaan, ang aking dugo at laman, ay hindi lamang isang kasangkapan sa kanilang balak, kundi isa rin palang biktima. Isang biktima ng kanyang sariling kahinaan, at ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ang pag-iisip na siya rin ay niloloko ng babaeng pinakasalan niya, ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng kapaitan na hindi ko inaasahan. Ang kanyang pagtataksil sa akin ay malinaw, ngunit ang pagtataksil na ito sa kanya ay nagpakita ng mas malalim na kadiliman sa puso ni Katrina. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang bagong determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa aking sarili. Ito ay tungkol sa katotohanan, sa katarungan, at sa pagliligtas sa kahit na anong natitira pa sa aking pamilya, kahit na ang pamilya na yon ay tila nawasak na. Ang multo, si Manuel Rivas, ay narito para maningil at ang kanyang mga mata ay matalas na matalas. Sa bawat araw na lumilipas bilang si Manuel Rivas, lalong lumalalim ang aking pagmamasid. Bawat kilos ni Katrina, bawat tawag niya kay Attorney De La Cruz, bawat transaksyon na hindi maintindihan ang dahilan ay aking maingat na itinatala. Mayroong mga kakaibang paglilipat ng pera sa mga hindi pamilyar na account, mga madalas na meeting sa labas ng opisina na tila may pinagtatakpan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-asa, ay ngayon ay parang dalawang baso na walang emosyon, maliban sa isang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan at kayamanan. Ang pagiging invisible ko sa kumpanyang aking itinayo ay nagbigay sa akin ng kakaibang kalamangan. Naririnig ko ang mga bulong, nakikita ko ang mga tinginan, at unti-unti kong nabubuo ang buong larawan ng kanilang balak. Ang bawat piraso ng ebidensya, maliit man o malaki, ay nagpatibay sa aking paninindigan. Kailangan kong kumilos, hindi lamang para sa akin, kundi para sa katotohanan. Isang hapon, habang naglilinis ako sa labas ng bahay ni Danilo, nakita ko si Aling Nena. Bigla niya akong tinawag, Mang Pedro, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtataka. Pilit akong nagkunwari na hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Nag-usap kami ng lihim sa isang sulok, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinabi niya sa akin na nakita niya ako sa kumpanya, at alam niyang hindi ako si Manuel Rivas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na kaba, ngunit mayroon ding determinasyon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, at nangako siyang tutulungan ako. Magbibigay siya ng impormasyon mula sa loob ng bahay, mga balita tungkol kina Danilo at Katrina. Ang kanyang katapatan ay parang isang liwanag sa gitna ng kadiliman na aking pinagdaraanan. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Danilo sa kumpanya. Ngunit hindi ito ang Danilo na aking kilala. Ang kanyang mukha ay husto, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay parang walang buhay.
Tila ba isa na lamang siyang anino ng dating malakas at ambisyosong anak ko. Isang malaking kalungkutan ang pumuno sa aking puso sa bawat tingin ko sa kanya. Siya ay tuluyan ng kontrolado ni Katrina, isang manika sa kamay ng isang ganid. Dumating ang oras ng pagpapakita ng katotohanan. Isang araw, narinig kong pinapirma ni Katrina si Danilo sa isang dokumento. Quote, Danilo, kailangan lang natin itong i-update sa insurance para sa kinabukasan ng kumpanya. Quote, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay matamis ngunit puno ng panlilinlang. Alam kong peke yon. Mula sa aking taguan, kinuha ko ang aking telepono at maingat na kinunan ng larawan ang sandaling iyon. Ang kanyang pirma, ang kanyang hindi pagkaalam na niloloko siya, ang kanyang kawalan ng pag-iisip sa bawat kilos niya, lahat ng iyon ay malinaw sa larawan. Ito na ang huling piraso ng puzzle, ang pinakamatibay na ebidensya ng kanilang balak. Sa sandaling iyon, hindi lamang galit ang aking naramdaman. Mayroon ding kalungkutan para kay Danilo, ang anak na nagpakulong sa kanyang sarili sa isang bitag na hindi niya alam. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng kailangan, dali-dali akong lumabas ng kumpanya at nakipagkita kay Mang Cardo. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng aking nakalap, ang aking maliit na notebook na puno ng mga detalye, ang mga kopya ng transaksyon, at ang pinakamahalaga, ang larawan ng pirma ni Danilo. Tiningnan niya ang mga ebidensya, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kasiyahan. Quote, handa na tayo, Pedro, quote, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay malalim. Handa na kami. Ang aking quote, kamatayan quote, ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang mga lihim ay malapit ng mabunyag, at ang katarungan ay malapit ng matamo. Ang multo ng nakaraan ay malapit ng lumitaw, at ang sinuman na nagtaksil sa akin ay haharap sa kanilang kapalaran. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, sa Apos, Tahimik na Ama Apos, channel, tulungan po ninyo akong magkomento ng Apos, Apos, sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong istoryang ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking paghihikayat para ituloy ko ang huling bahagi, kung saan ang mga lihim ay ibubunyag at ang hustisya ay ipapakita. Huwag po kayong bibitiw. Ang entablado ay handa na para sa huling pagtatanghal. Sa tulong ni Mang Cardo, ang lahat ng kinakailangang dokumento, ang mga legal na papeles, at ang mga ebidensya ay naisaayos na. Hindi ito basta-basta. Bawat detalye ay pinag-aralan, bawat kilos ay pinagplanuhan. Ang bawat patak ng pawis at luha sa mga nakaraang linggo ay magkakaroon ng katuturan sa araw na ito. Nagdesisyon ang Grupo Edan, sa pamumuno ni Katrina at Danilo, na magkaroon ng isang malaking press conference, isang pagtatangka na linisin ang kanilang pangalan at ipakita sa publiko ang kanilang quote, pagkakaisa, quote. Alam ko na ito ang perpektong pagkakataon para sa aking muling pagkabuhay at para sa kanilang pagbagsak. Suot ang aking uniformeng maintenance worker, pumasok ako sa malaking convention hall kung saan gaganapin ang press conference. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, ngunit ang aking isip ay kalmado at matalas. Habang abala ang lahat sa paghahanda, tahimik akong lumapit sa control booth ng projection system. Walang sinuman ang nagbigay pansin sa isang quote, simpleng quote, maintenance worker. Ikinabit ko ang ETC drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga peking dokumento, ang mga audio recording ng usapan ni Katrina at Attorney De La Cruz, ang mga larawan ng pirma ni Danilo, at ang aking boses, na naitala ko ng maingat. Isang huling paghinga, isang huling pagdarasal, at iniwan ko na ang aking quote, legacy quote, sa sistema. Nagsimula ang press conference. Naroon si Katrina, nakasuot ng elegante, at sa tabi niya, si Danilo, na kahit anong pilit na magmukhang malakas ay halata pa rin ang pagod at kaba sa kanyang mukha. Nagsimula silang magsalita tungkol sa quote, pagpapatuloy ng legacy, quote, tungkol sa kanilang quote, pagkakaisa, quote, habang ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumikinang. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagpapahayag, biglang nagbago ang imahe sa malaking screen sa likod nila. Sa halip na logo ng Grupo Edan, lumabas ang isang lumang litrato ko. Ang aking larawan, noong ako pa si Lolo Pedro, ang tunay na nagtatag ng kumpanya. Nagkaroon ng bulungan sa mga audience. Pagkatapos, umalinggaw ang aking boses, malalim at malinaw, sa buong bulwagan. Quote, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung nakikita niyo ito ay dahil ang katotohanan ay nagpasya ng magsalita, quote.
Ang bulwagan ay napuno ng katahimikan. Ang mga mukha ni Katrina at Danilo ay unti-unting namutla. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga ebidensya, ang mga peking dokumento ng paglilipat ng ari-arian, ang mga detalye ng mga transaksyon ng pera sa mga dummy corporation, ang mga audio recording kung saan malinaw na maririnig ang boses ni Katrina at Attorney De La Cruz na pinaplano ang lahat, kasama na ang aking aksidente, Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang kutsilyong tumutusok sa kanilang mga kasinungalingan. Nagsimulang magkaroon ng kaguluhan. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan at pagtatanong. Sumigaw si Katrina, yan ay peke. Gawa-gawa lang iyan, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa aking recording na nagpapaliwanag kung paano nila pinilit akong mamatay, at pagkatapos, ang pinakamalaking bomba. Ang larawan ng pirma ni Danilo sa peking dokumento, kasama ang kanyang mukha, na malinaw na hindi alam ang kanyang pinipirmahan. Ang huling imahe na lumabas sa screen ay ang aking kasalukuyang larawan, nakatingin sa malayo, na may nakasulat na malaking titik, si Lolo Pedro ay buhay pa, sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan kong inalis ang aking sombrero at salamin. Ang aking mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Danilo. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Tila ba ang lahat ng nasa paligid niya ay huminto? Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla, pagkilala, at isang malalim na paghihinayang. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pagkatao, ay gumuho sa isang iglap. Ang katarungan ay nakatayo sa harap niya, isang multo na muling nagpakita, upang singilin ang lahat ng kanilang kasalanan. Ang aking muling pagkabuhay ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Matapos ang kaguluhan sa press conference, tila humupa ang lahat. Ang bawat balita ay nagkukumpirma ng pagdakip kina Katrina at Attorney De La Cruz, habang ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay puno ng pagkabigo at kahihiyan. Para sa akin, ang lahat ay tila isang malaking paghinga matapos ang isang matagal na pagpipigil. Ngunit kasama ng kapayapaan na aking nadama, ay ang isang malalim na pagod, isang pagod na hindi lamang pisikal kundi espiritual. Ang lahat ng aking pinagdaanan, ang pagiging multo, ang panonood sa pagbagsak ng sarili kong pamilya, ay bumalik sa akin ng sabay-sabay. Sa maliit na bahay sa bukid ni Mang Cardo, tahimik akong nagmuni-muni, pinagmamasdan ang bukang liwayway, habang ang mga huni ng ibon ang tanging kasama ko. Naisip ko ang lahat ng nangyari, ang bawat desisyon, ang bawat sakripisyo. Dumating din ang balita tungkol kay Sofia, ang aking apo, na ligtas na ngayon sa pangangalaga ng kanyang tiyahin, ang kapatid ni Elena. Ito ang tanging liwanag sa gitna ng lahat ng kadiliman. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng libro sa balkonahe, dumating si Mang Cardo. May kasama siyang bisita. Pagtaas ko ng tingin, nakita ko siya. Si Danilo. Hindi na siya ang Danilo na aking kilala. Ang dating tindig na puno ng pagmamayari at pagmamataas ay nawala na. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang buhok ay gusot, at ang kanyang mukha ay husto, walang buhay. Ang kanyang mga mata, na dati ay matalas at puno ng ambisyon, ay ngayon ay puno ng paghihinayang at kawalan. Hindi siya nagsalita, dahan-dahan lamang siyang lumapit at umupo sa harap ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat pa sa anumang salita. Hindi ko naramdaman ang galit. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan para sa anak kong unti-unting nawala. Pap, ang sabi niya, halos pabulong, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad po, walang masabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ito ang oras para sa galit. Ito ay ang oras para sa katotohanan. Danilo, ang simula ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat, ang iyong mga salita ay walang saysay kung hindi ito sinusuportahan ng gawa. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi sapat para burahin ang lahat ng ginawa mo, nagsimula siyang magkwento, ang kanyang boses ay nabasag ng luha. Ikinuwento niya ang mga utang, ang mga panggigipit, ang pagmamanipula ni Katrina. Kung paano siya unti-unting nilamon ng kanyang mga bisyo, at naging bulag sa mga plano ng kanyang asawa. Sinabi niyang hindi niya alam ang lahat, na hindi niya sinasadya ang nangyari sa akin. Ngunit pinutol ko siya. Hindi mo maaaring isisi ang lahat kay Katrina, Danilo. Ang bawat desisyon na ginawa mo, ang bawat pirma na nilagdaan mo, ay sa sarili mong kamay. Ikaw ang nagpabaya sa iyong sarili,
ikaw ang nagbulag-bulagan sa katotohanan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi ko kailanman binawi, ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi lisensya para gawin ang anumang naisin mo, para talikuran ang iyong ama, ang iyong pamilya, ang iyong prinsipyo, quote. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso habang sinasabi ang mga salitang iyon. Quote, nagkamali din ako bilang isang ama, Danilo, quote. Ang patuloy ko, ang aking boses ay bahagyang lumambot, quote. Marahil ay sobra ang aking pagmamahal. Marahil ay labis kong hinayaan na kontrolin ka ng aking pagmamahal sa bahay na ito, sa mga alaala. Ngunit ang aking mga pagkakamali ay hindi katuwiran para sa iyong pagtataksil, quote. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, umagos ng walang tigil. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Nakita ko ang isang taong nawasak, isang taong nagsisisi ng tunay. Ngunit ang pagsisisi ay may kaakibat na malaking halaga. Matagal kaming nanatiling tahimik, ang tanging naririnig ay ang kanyang mga hikbi at ang simoy ng hangin. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, muli akong nagsalita, ang aking boses ay puno ng huling aral. Quote, Danilo, ang buhay ay hindi tungkol sa pagkuha ng lahat ng gusto mo. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka, sa pagprotekta sa mga mahal mo, at sa pagharap sa iyong mga responsibilidad. Matuto kang mabuhay o mamatay ng totoo, ngunit kung pipiliin mong mabuhay, gawin mo ng maayos. Hindi para sa akin, kundi para kay Sofia, quote, hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa, at lumakad palayo. Bawat hakbang niya ay mabigat, bawat kilos niya ay tila dala-dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Naramdaman ko ang isang malalim na pagod, ngunit kasama nito ay isang kakaibang kalayaan. Ang aking muling pagkabuhay ay nagdulot ng kapayapaan sa akin, at ang kanyang pagbagsak ay naging simula ng isang bagong paglalakbay para sa kanya. Ang katotohanan ay may sariling bunga, at iyon ay ang pinakamatinding guro. Ang mga araw matapos ang pagbagsak ng kasinungalingan ay nagdala ng isang kakaibang kapayapaan sa aking maliit na bahay sa bukid. Ang mga balita tungkol sa paglilitis kina Katrina at Attorney De La Cruz ay patuloy kong sinusubaybayan sa radyo, pati na rin ang naging hatol kay Danilo na may mas mababang parusa dahil sa kanyang pagsisisi at kooperasyon. Ang bawat update ay isang kumpirmasyon na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay sa huli ay mananaig. Habang ang mundo sa labas ay abala sa paggulo, ako naman ay unti-unting lumulubog sa isang tahimik na pagmumuni-muni. Ang bukid, ang simoy ng hangin, ang mga huni ng kuliglig sa gabi, ang lahat ng ito ay naging aking mga kasama, saksi sa aking paglalakbay patungo sa kapayapaan. Ang quote, kamatayan quote, ko ay naging muling pagkabuhay, hindi lamang ng aking pagkatao, kundi ng aking kaluluwa. Ang dating galit at pagkabigo ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa, isang pagtanggap sa lahat ng nangyari. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. Bagkus, naging paalala ito ng mga aral na kailangan kong matutunan. Isang araw, kinuha ko ang isang papel at pluma. May nais akong isulat, isang bagay na matagal nang nasa aking puso. Ito ay para kay Sofia, ang aking apo, ang batang walang malay na bunga ng isang magulong pag-ibig. Sinimulan kong isulat ang aking mga saloobin, hindi bilang isang ama na nagrereklamo, kundi bilang isang lolo na nagbabahagi ng karunungan. Isinulat ko ang tungkol sa kahalagahan ng katotohanan, na kahit gaano man ito itago, ay darating din ang panahon na ito ay lilitaw. Tungkol sa kabutihan, na kahit sa pinakamadilim na panahon, ay mayroon pa ring pag-asa. At tungkol sa pagpapatawad, hindi dahil sa kalimutan mo ang ginawa sa iyo, kundi dahil ito ang magpapalaya sa iyong puso. Binigyang diin ko ang halaga ng integridad, na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o ambisyon sa mundo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kay Sofia, kundi para na rin sa aking sarili, isang paalala ng mga aral na aking natutunan sa pinakamahirap na paraan. Nang matapos ko ang liham, maingat ko itong inilagay sa isang sobre, at sa tabi nito ay inilagay ko ang larawan ni Elena, ang aking mahal na asawa. Ito ang simbolo ng aking pagtatapos, ng aking kumpletong pagtanggap. Isang linggo ang lumipas, at muling dumating si Aling Nena sa maliit na bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang liham, na ang sobre ay puno ng mga makukulay na disenyo. Mula kay Sofia. Binasa ko ang bawat salita ng bata, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga laruan at ang kanyang simpleng mundo. Ang kanyang pagmamahal ay dalisay at walang halong anumang pagkukunwari.
Ito ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kagalakan, isang kagalakan na mas matindi pa sa anumang yaman na nawala sa akin. Pinatunayan nito na ang aking sakripisyo ay may halaga, na mayroon pa ring pag-asa para sa isang bagong henerasyon na may busilak na puso. Naisip ko, ang aking kamatayan ay tunay ngang isang muling pagkabuhay. Hindi ang pagkabuhay ng aking pangalan sa mundo ng mga tao, kundi ang pagkabuhay ng aking kaluluwa na natutong magpatawad at umunawa. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa dugo o sa pangalan. Ito ay sinusukat sa konsensya, sa kabutihan ng puso, at sa mga aral na ipinapasa. Ang isang magulang ay tunay na namamatay lamang kapag ang kanyang mga aral ay nakakalimutan. Hindi ito mangyayari kay Sofia. Kinagabihan, bumalik si Mang Cardo. Tahimik kaming nag-inuman, ang bawat paghigop ng alak ay isang pagmuni-muni sa aming pinagsamahan, sa aming paglalakbay. Ang aming mga tingin ay puno ng pag-unawa, walang kailangan pang sabihin. Habang papalalim ang gabi, nagsimulang umulan ng malamig, kasabay ng makapal na hamog na bumalot sa buong bukid. Ang hamog ay tila isang malambot na kumot, sumasagisag sa isang pagtatapos at isang panibagong simula. Ang maliit na bahay sa bukid, na dati ay pansamantalang tirahan lamang, ay ngayon ay tunay ng naramdaman na isang tahanan, isang santuwaryo ng kapayapaan. Sa panaginip na gabing iyon, nakita ko si Elena. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang ngiti ay payapa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nakikita mo, mahal, ang sabi niya, ang kanyang boses ay parang musika, ang kailangan mo lang gawin ay magpatawad, sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaan na hindi kailanman nagawa ng anumang yaman. Pagsapit ng umaga, tahimik ang maliit na bahay. Nang dumating si Aling Nena, natagpuan niya ang apoy na patuloy na nagliliyab sa kalan, at ang tasa ng kape ay mainit pa. Sa mesa, naroon ang 2 sobre. Ang isa ay ang liham para kay Sofia. At ang isa, isang maikling sulat, ay nakasulat sa isang simpleng papel. Nakasaad doon, kung may sinuman ang nakarinig ng aking kwento, huwag niyo itong tawaging trahedya. Ito ay isang paglalakbay ng isang tao na natutong magpaalam ng huli na, upang muling makahanap ng sarili at ng tunay na kahulugan ng buhay at pag-ibig, ang tahimik na ama ay hindi namatay. Siya ay nabuhay sa mga aral na kanyang iniwan at sa kapayapaan na kanyang natagpuan. Ang mga araw matapos ang pagbagsak ng kasinungalingan ay nagdala ng isang kakaibang kapayapaan sa aking maliit na bahay sa bukid. Ang mga balita tungkol sa paglilitis kina Katrina at Attorney De La Cruz ay patuloy kong sinusubaybayan sa radyo. Pati na rin ang naging hatol kay Danilo na may mas mababang parusa dahil sa kanyang pagsisisi at kooperasyon. Ang bawat update ay isang kumpirmasyon na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay sa huli ay mananaig. Habang ang mundo sa labas ay abala sa paggulo, ako naman ay unti-unting lumulubog sa isang tahimik na pagmumuni-muni. Ang bukid, ang simoy ng hangin, ang mga huni ng kuliglig sa gabi, ang lahat ng ito ay naging aking mga kasama, saksi sa aking paglalakbay patungo sa kapayapaan. Ang kamatayan ko ay naging muling pagkabuhay, hindi lamang ng aking pagkatao, kundi ng aking kaluluwa. Ang dating galit at pagkabigo ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa, isang pagtanggap sa lahat ng nangyari. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. Bagkus, naging paalala ito ng mga aral na kailangan kong matutunan. Isang araw, kinuha ko ang isang papel at pluma. May nais akong isulat, isang bagay na matagal nang nasa aking puso. Ito ay para kay Sofia, ang aking apo, ang batang walang malay na bunga ng isang magulong pag-ibig. Sinimulan kong isulat ang aking mga saloobin, hindi bilang isang ama na nagrereklamo, kundi bilang isang lolo na nagbabahagi ng karunungan. Isinulat ko ang tungkol sa kahalagahan ng katotohanan, na kahit gaano man ito itago, ay darating din ang panahon na ito ay lilitaw. Tungkol sa kabutihan, na kahit sa pinakamadilim na panahon, ay mayroon pa ring pag-asa. At tungkol sa pagpapatawad, hindi dahil sa kalimutan mo ang ginawa sa iyo, kundi dahil ito ang magpapalaya sa iyong puso. Binigyang diin ko ang halaga ng integridad, na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o ambisyon sa mundo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kay Sofia, kundi para na rin sa aking sarili, isang paalala ng mga aral na aking natutunan sa pinakamahirap na paraan. Nang matapos ko ang liham, maingat ko itong inilagay sa isang sobre, at sa tabi nito ay inilagay ko ang larawan ni Elena, ang aking mahal na asawa.
Ito ang simbolo ng aking pagtatapos, ng aking kumpletong pagtanggap. Isang linggo ang lumipas, at muling dumating si Aling Nena sa maliit na bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang liham, na ang sobre ay puno ng mga makukulay na disenyo. Mula kay Sofia. Binasa ko ang bawat salita ng bata, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga laruan at ang kanyang simpleng mundo. Ang kanyang pagmamahal ay dalisay at walang halong anumang pagkukunwari. Ito ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kagalakan, isang kagalakan na mas matindi pa sa anumang yaman na nawala sa akin. Pinatunayan nito na ang aking sakripisyo ay may halaga, na mayroon pa ring pag-asa para sa isang bagong henerasyon na may busilak na puso. Naisip ko, ang aking ampersand quote, kamatayan ampersand quote, ay tunay ngang isang muling pagkabuhay. Hindi ang pagkabuhay ng aking pangalan sa mundo ng mga tao, kundi ang pagkabuhay ng aking kaluluwa, na natutong magpatawad at umunawa. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa dugo o sa pangalan. Ito ay sinusukat sa konsensya, sa kabutihan ng puso, at sa mga aral na ipinapasa. Ang isang magulang ay tunay na ampersand quote, namamatay ampersand quote, lamang kapag ang kanyang mga aral ay nakakalimutan. Hindi ito mangyayari kay Sofia. Kinagabihan, bumalik si Mang Cardo. Tahimik kaming nag-inuman, ang bawat paghigop ng alak ay isang pagmuni-muni sa aming pinagsamahan, sa aming paglalakbay. Ang aming mga tingin ay puno ng pag-unawa, walang kailangan pang sabihin. Habang papalalim ang gabi, nagsimulang umulan ng malamig, kasabay ng makapal na hamog na bumalot sa buong bukid. Ang hamog ay tila isang malambot na kumot, sumasagisag sa isang pagtatapos at isang panibagong simula. Ang maliit na bahay sa bukid, na dati ay pansamantalang tirahan lamang, ay ngayon ay tunay ng naramdaman na isang tahanan, isang santuwaryo ng kapayapaan. Sa panaginip na gabing iyon, nakita ko si Elena. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang ngiti ay payapa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ampersand quote, nakikita mo, mahal, ampersand quote, ang sabi niya, ang kanyang boses ay parang musika, ampersand quote, ang kailangan mo lang gawin ay magpatawad, ampersand quote, sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaan na hindi kailanman nagawa ng anumang yaman. Pagsapit ng umaga, tahimik ang maliit na bahay. Nang dumating si Aling Nena, natagpuan niya ang apoy na patuloy na nagliliyab sa kalan, at ang tasa ng kape ay mainit pa. Sa mesa, naroon ang dalawang sobre. Ang isa ay ang liham para kay Sofia. At ang isa, isang maikling sulat, ay nakasulat sa isang simpleng papel. Nakasaad doon, ampersand quote, kung may sinuman ang nakarinig ng aking kwento, huwag niyo itong tawaging trahedya. Ito ay isang paglalakbay ng isang tao na natutong magpaalam ng huli na, upang muling makahanap ng sarili at ng tunay na kahulugan ng buhay at pag-ibig, ampersand quote, ang tahimik na ama ay hindi namatay. Siya ay nabuhay sa mga aral na kanyang iniwan at sa kapayapaan na kanyang natagpuan. Ang mga araw matapos ang pagbagsak ng kasinungalingan ay nagdala ng isang kakaibang kapayapaan sa aking maliit na bahay sa bukid. Ang mga balita tungkol sa paglilitis kina Katrina at Attorney De La Cruz ay patuloy kong sinusubaybayan sa radyo. Pati na rin ang naging hatol kay Danilo na may mas mababang parusa dahil sa kanyang pagsisisi at kooperasyon. Ang bawat update ay isang kumpirmasyon na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay sa huli ay mananaig. Habang ang mundo sa labas ay abala sa paggulo, ako naman ay unti-unting lumulubog sa isang tahimik na pagmumuni-muni. Ang bukid, ang simoy ng hangin, ang mga huni ng kuliglig sa gabi, ang lahat ng ito ay naging aking mga kasama, saksi sa aking paglalakbay patungo sa kapayapaan. Ang ampersand quote, kamatayan ampersand quote, ko ay naging muling pagkabuhay, hindi lamang ng aking pagkatao, kundi ng aking kaluluwa. Ang dating galit at pagkabigo ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa, isang pagtanggap sa lahat ng nangyari. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. Bagkus, naging paalala ito ng mga aral na kailangan kong matutunan. Isang araw, kinuha ko ang isang papel at pluma. May nais akong isulat, isang bagay na matagal nang nasa aking puso. Ito ay para kay Sofia, ang aking apo, ang batang walang malay na bunga ng isang magulong pag-ibig. Sinimulan kong isulat ang aking mga saloobin, hindi bilang isang ama na nagrereklamo, kundi bilang isang lolo na nagbabahagi ng karunungan. Isinulat ko ang tungkol sa kahalagahan ng katotohanan, na kahit gaano man ito itago, ay darating din ang panahon na ito ay lilitaw. Tungkol sa kabutihan, na kahit sa pinakamadilim na panahon, ay mayroon pa ring pag-asa. At tungkol sa pagpapatawad,
hindi dahil sa kalimutan mo ang ginawa sa'yo, kundi dahil ito ang magpapalaya sa iyong puso. Binigyang diin ko ang halaga ng integridad na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o ambisyon sa mundo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kay Sofia, kundi para na rin sa aking sarili, isang paalala ng mga aral na aking natutunan sa pinakamahirap na paraan. Nang matapos ko ang liham, maingat ko itong inilagay sa isang sobre, at sa tabi nito ay inilagay ko ang larawan ni Elena, ang aking mahal na asawa. Ito ang simbolo ng aking pagtatapos, ng aking kumpletong pagtanggap. Isang linggo ang lumipas, at muling dumating si Aling Nena sa maliit na bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang liham, na ang sobre ay puno ng mga makukulay na disenyo. Mula kay Sofia. Binasa ko ang bawat salita ng bata, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga laruan at ang kanyang simpleng mundo. Ang kanyang pagmamahal ay dalisay at walang halong anumang pagkukunwari. Ito ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kagalakan, isang kagalakan na mas matindi pa sa anumang yaman na nawala sa akin. Pinatunayan nito na ang aking sakripisyo ay may halaga, na mayroon pa ring pag-asa para sa isang bagong henerasyon na may busilak na puso. Naisip ko, ang aking #, kamatayan #, ay tunay ngang isang muling pagkabuhay. Hindi ang pagkabuhay ng aking pangalan sa mundo ng mga tao, kundi ang pagkabuhay ng aking kaluluwa, na natutong magpatawad at umunawa. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa dugo o sa pangalan. Ito ay sinusukat sa konsensya, sa kabutihan ng puso, at sa mga aral na ipinapasa. Ang isang magulang ay tunay na #, namamatay #, lamang kapag ang kanyang mga aral ay nakakalimutan. Hindi ito mangyayari kay Sofia. Kinagabihan, bumalik si Mang Cardo. Tahimik kaming nag-inuman, ang bawat paghigop ng alak ay isang pagmuni-muni sa aming pinagsamahan, sa aming paglalakbay. Ang aming mga tingin ay puno ng pag-unawa, walang kailangan pang sabihin. Habang papalalim ang gabi, nagsimulang umulan ng malamig, kasabay ng makapal na hamog na bumalot sa buong bukid. Ang hamog ay tila isang malambot na kumot, sumasagisag sa isang pagtatapos at isang panibagong simula. Ang maliit na bahay sa bukid, na dati ay pansamantalang tirahan lamang, ay ngayon ay tunay ng naramdaman na isang tahanan, isang santuwaryo ng kapayapaan. Sa panaginip na gabing iyon, nakita ko si Elena. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang ngiti ay payapa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nakikita mo, mahal, ang sabi niya, ang kanyang boses ay parang musika, ang kailangan mo lang gawin ay magpatawad, sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaan na hindi kailanman nagawa ng anumang yaman. Pagsapit ng umaga, tahimik ang maliit na bahay. Nang dumating si Aling Nena, natagpuan niya ang apoy na patuloy na nagliliyab sa kalan, at ang tasa ng kape ay mainit pa. Sa mesa, naroon ang 2 sobre. Ang isa ay ang liham para kay Sofia. At ang isa, isang maikling sulat, ay nakasulat sa isang simpleng papel. Nakasaad doon, kung may sinuman ang nakarinig ng aking kwento, huwag niyo itong tawaging trahedya. Ito ay isang paglalakbay ng isang tao na natutong magpaalam ng huli na, upang muling makahanap ng sarili at ng tunay na kahulugan ng buhay at pag-ibig, ang tahimik na ama ay hindi namatay. Siya ay nabuhay sa mga aral na kanyang iniwan at sa kapayapaan na kanyang natagpuan. Ang kwento ng tahimik na ama ay nagtatapos dito. Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Lolo Pedro? Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, ano ang naiba ninyong gagawin? I-share po ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos o nagbigay sa inyo ng damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, i-share ito sa taong sa tingin nyo ay madarama din ang istorya, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod kayo na mismo ang maging bahagi ng misteryo.